Ganun po? Oo. Okay. Ito po pangatlo ko. Bali, Sige. ito pong pangatlong tanong ko. Kaya ko po to matatanong sa inyo. Kasi po, nung first work ko po, bali po may katrabaho ako. Tapos, sabi, tinanong niya ako kung ano yung religion ko, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, yung parents ko po kasi, kaanib na po sa iglesia ninyo po. Yung papa ko tsaka mama ko po. Tapos ako po, sunod na po. Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko, sunod na kasi ako, gusto kong umanib po sa iglesia. Sabi niya nga sa akin, huwag ka nga anib, malulungkot daw siya pag umanib daw ako. Sabi kong ganun. Hindi ko na lang siya pinansin. Tapos sabi niya ganun sa akin, alam mo ba yung Brad Eli nyo, dating iglesia ni Cristo yan? Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi ko naman ganun sa kanya, mapapatunayan mo ba yan sa akin? Sabi kong ganun. Pag napatunayan mo yan sa akin, sabi kong ganun. Sabi niya ganun sa akin, o sige, kunin daw niya yung mga papatunay niya sa akin. Tapos nung kinabukasan, sabi ko, nasaan na? Wala naman siyang pinakita sa akin. Sabi kong ganun sa isip ko, sinungaling siya. Kasi sabi niya ganun sa akin, papatunayan niya, hindi naman pala. Hindi yung kaibigan mo sinungaling. Ang sinungaling si Manalo sa kay mga ministro niya. Yung kasi nagsabi sa kanila ng ganun eh. Pero, tinan mo pakita ko sa iyo ebidensya. Meron silang palabas sa Net 25, yung kanilang istasyon, Nilagay nila, dati raw akong ministro ni Manalo. Pakilagay sa screen. Yan, nakalagay po dyan. Ang tamang daan, Arts Culture, 2003. An Iglesia ni Cristo program in which the main purpose is to refute the teachings of former INC minister Eli Soriano. Sinasabi nila, former INC raw ako. Napakasinungaling talaga niyang mga ministro na yan, pati si Manalo sinungaling. Siya nagtuturo sa kanyang mga miyembro at saka sa kanyang mga ministro. Nang maanib ang mga magulang ko sa Iglesia ng Diyos, 1934. Nang ipanganak ako, 1947. Kaanib na magulang ko rito nung ipanganak ako. Kaya dito na ako lumaki sa Iglesia ng Diyos. Paano ngayon ako naging Iglesia ni Cristo? At ang pangako ko sa kababayang Pilipino, kahit yan ang kaisa-isang iglesia sa mundo, hindi ako aanib dyan. Mali yan eh. Ako aanib dyan. Panluloko sa kapwa-tao yan. Sabagay, hindi nakakapagtaka. Si Manalo mismo nagsabi, ang mga ministro niya sinungaling eh. Pakinggan nyo, sabi ni Manalo. Ayun, kung isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Kasi sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Halos lahat daw ng manggagawa nila, sinungaling. Si Manalo may sabi nun. Ang manggagawa raw nila, halos lahat, sinungaling. Yan ba'y marahas na paratang? Tuloy nga natin. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Binabago ulat ng mga manggagawa. Kaya yung mga ministro ni Manalo, karamihan dyan sinungaling eh. Maniniwala ba kayo dyan pagka narinig nyo sa telebisyon? Ang maririnig nyo dyan puro paninira laban sa akin eh. Masyadong kung ano-anong mahahayap na salita. Pakinggan nyo ang mga iba. Meron pong, naalala ko kapag dinadyan, may nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano. Yung angkla. May pinaliwanag siya yung angkla, si Christian, si Dipete ng pananampalataya. Parang logo ng Siman, Siman, magkasalabat Siman naman yan. Talagang Siman naman ito si Mr. Soriano eh. Siman Luloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Talagang Siman yan. Yung 20,000 miyembro niya. Totoo, hindi naman nangungutang. Nangungutong lang si Mr. Soriano eh. Sa may salita, hinihinga na ng abulo. Pagkatapos,
kinukutungan pa. Si Commander Ingkong, no? Oo. Nang hostage na. Kung ano-ano, kung sino-sino hino-hostage. Siyang nang hostage. Kapatid At na... kailan po yan? Extortionist. Oo. Isipin niyan, mga kababayan, no? Kaya nga, kung doon sa Mindanao, merong abo sayap, na-hostage, nang-hostage. May mga commander, and commander robot, no? Dito, merong Commander Eli, nang-hostage din Doon dinadala yung kanyang hostage sa Apalit. Yun pong mangangaral na yun, ng sentral ay nasa Apalit. Hindi ho tunay na mangangaral yun. Yun ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungutong, mangho-hostage. Ayoko naman sabihin, sira-ulo talaga ito si Mr. Soriano. Siya ang numero 1, matakaw sa pera, ganid na, higit pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sinumang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip. Kasama ko yun. Hindi ba? Puro bibig lang. Oo. Sabagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na, yun ha? May mga tinatawag pong Slightly used. nga lang. May karugtong po dyan Sinasabi na iba. Ngunit totally damaged. Yun ang mahirap Slightly used, totally damaged. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi nga sa ibang termino, inuutangan. Gabitin na natin, minumulestya sapagkat alam naman natin, hindi babayaran ni Mr. Soriano yan Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago. Yung amo mo, mandurukot. At kasama ka roon sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Kaya Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba naman itong ating pag-uusap na ito? Parang ang kausap natin ito bangag At sana po, makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahuthot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanin. Alam po ninyo, mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Nakakulimbat, Oo, 2 taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. Saka napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano Hindi ba panghuhut-hut yan? Talagang nanguhutot ito si Mr. Soriano. Nahihibang yata ito si Mr. Soriano. Sagutin mo. Yan ho mga sinungaling na ministro ni Manalo. Kung ano-ano mga pinagdududuktong-duktong na mga paratang. Wala naman silang ebidensya. Yan po. Dati raw ako ministro. Hindi po totoo yun. Hindi ako kasali nun sa mga ministro ni Manalo na manluloko. Pati nga yung tagapangasiwa nila, niloloko, binabago ulat. Sabi ni Manalo, binabago ulat. Mga mandaraya yung ministro niya. Alam niyo kung bakit ganyan niya? Nagsasalita ng kung ano-ano. Mga upahan kasi yan Inuupahan ni Manalo. Pakinggan niyo si Manalo. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya. Ano raw ho hinahanap ng mga ministro niya? Sweldo, kasaganaan, tulong. Hindi ka taka-taka kung ano-ano sabihin laban sa akin. Inuupahan yan May sweldo yan. Trabaho lang ang ginagawa nila Trabaho na nila yon.